Ano, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ro na magdulo. Ayun naman pala, concern nitong si Marcos Jr. sa mga kababayan nating membro ng INC. Ayaw niya palang merong masaktan sa mga membro na nagrarally. Pero gusto niya lang makakulong itong si Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong naging talumpati nitong si Atty. Neil Abayon dyan sa nangyaring rally sa EDSA nung isang araw at sisegwen ho natin itong ambush interview nitong si Marcos Jr. bago ho siya maglakwatsa papuntang Canada. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Gusto kong i-shoutout yung ating mga bagong member dito sa PH Update. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Hindi ko na ho kayo maisa-isa. Maraming salamat ho sa mga bagong nagpa-member. Napakalaking tulong ho niyan. Maraming salamat ho mga kababayan. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa naging talumpati nitong si Atty. Neil Abayon. Okay. Ako yung madaldal daw sa YouTube eh. Yung quote-unquote favorite DDS lawyer. Yeah. So ako po kasi may personal advocacy din. Teka lang, bago itong si Atty. Neil Abayon, ito ho muna palang si Bangag. Oh. Tapos itong si Senator Bato de la Rosa, nagpakita sa rally. Luko-luko itong mga nagpo-post na to eh. Nabiktima din ako. Sabi ko parang si Senator Bato de la Rosa nga to ah. Nasa INC rally ah. Ito. Dito muna tayo kay Bangag. Game. Well, you know, anyone can hold a rally. And so they held a rally. Malakas ang Yan na naman. Kung saan na naman napupunta utak mo, hindi mo na naman maintindihan. Deliver mo na maayos yung mga tapusin mo kasi yung mga nahahawa na ako sa'yo, buwisit na to. Tapusin mo yung mga salita mo, yung train of thoughts mo, wag paliko-liko para di ka magmukhang adik. kasi Rally pa lang pinag-uusapan. sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that was my Hindi sila nanggugulo. Yan, sinasabi ko sa'yo. Hindi sila manggugulo. Walang gustong manggulo. Ipakulong muna natin yung mga mandarambong bong. Sigurado, walang manggugulo. Pero habang yung mga mandarambong bong, nasa laya at lumalakwat siya lamang, hindi natin masasabi na walang mangyayaring kaguluhan. Ayaw ho natin yan. Pero yung ating mga kababayan, lalo na tag-ulan na naman. Galit yan sa mga mandarambong bong. That for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Wag mo nga lalahanin yung mga yon. Hindi naman tatanga-tanga yung mga taga-INC. Hindi rin nila pahiintulutan na merong mga ganyang klaseng kaguluhan. Base sa mga nakalipas nating pagsubaybay sa rally ng INC, ayaw nila ng kaguluhan. Pero huwag nyo lang gagawin na sambayanan. Kukulong si Marcoleta tapos si Martin Romualdez laya. Anak ng toka. Problema yun. Anong nag-infiltrate? Bantay kayo dahil sambay ng Pilipino galit na sa mga kabalbalan nyo. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ro na magdulo. So let's just keep everything stable and peaceful. So far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody else. And sir, in your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? Tahimik na naman, tatakbo na naman yan. Hair follicle test, ang dami tinatakbuhan yung mga tanong. They have their opinion. I believe they're wrong. I believe. Kami naman naniniwala na adik ka, sabi ng kapatid mo. Ngayon, paniwalaan mo opinion namin, hindi. Nagmamanifest naman yan sa mga ginagawa mo, sa mga decision mo, sa pagsasalita mo, na yung sinasabi ng kapatid mo, malamang sa malamang, totoo na adik ka nga. Di ba tayo dito kay Senator Bato de la Rosa, malakpakan.
Let's go! Oh, ito tayo, Quezon. Ito tayo. Yay! Ako'y nakikiisa. This is a national rally for peace. Yan. Diba? Sa mga nakakamiss kay Sen Bato ha, kung sakaling hindi ho wanted sa ICC si Sen Bato, baka isa ho siya sa naririnig natin nagsasalita ngayon sa entablado ng ICC. Ay, ICC. INC. Ako sa Tawa ko kay Boy Lawas. ating mga kapatid ng Iglesia ni Cristo na makipag-rally tayo for peace. I am here not to be endorsed. I am here to join. Bilang isang Pilipino, nakikiisa ako sa purpose nitong rally na ito. Yan. Hindi po ako pumunta dito para magpa-endorse or mamumulitika. Pumunta ako dito para ipakita ko yung pagkikiisa ko sa ating mga kababayan. Ito hindi lang naman rally na inatinan ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Marami dito, may mga Muslim pa nga eh. May mga Katoliko. So, doesn't matter po kung anong denomination ka, anong sikta ka. Basta kung ikaw ay Pilipino at gusto mo makikiisa sa mga kababayan mo na gusto ng kapayapaan, sumama ka dito. Hindi man tayo pumunta dito para maghasik ng gulo. Di ba? Pumunta tayo dito para gusto natin ma-achieve ang peace. Magkakaisa at tahimik ang bayan. Ako'y Nag-iisa ho itong si Sen Bato ha, at ako'y naniniwala na kung sakaling available si Sen Bato, ano yan, nandyan yan ha. Makikiisa yan sa mga kababayan nating membro ng INC. Rumekta ho tayo dito kay Atty. Neil Abayon ha. Paboritong abogado ng mga dito. Bastos no? Okay, go. Doon tayo sa from the top tayo. Ayan. nakikiisa. Ay, hindi. Kay Sen Bato yan. Kay Sen Atty. Walang Abayon. uwian ha. Wala pong uwian kay gikapoy ko ka. Ang layo po ng nilakad ko galing Garnet. Dumaan kami dito eh. Kaya wala po talaga muna tayong uwian. So, unang-una po sa lahat, gusto ko muna pasalamatan po yung INC for organizing this kind of event. Kasi, kilala niyo po ba ako? Hindi. Ako yung madaldal daw sa YouTube eh. Yung quote-unquote favorite DDS lawyer. So ako po kasi may personal advocacy din talaga ako na mag-explain ng batas, di ba? Ina-explain ko kung paano mag-apply yung batas sa mga actions ng mga public servants natin. At yung aim ko po dyan ay hopefully po para maka-see more kayo dun sa mga whether or not kalokohan ba or tama yung ginagawa ng mga public servants natin. So yung ganun ko po kasing advocacy, mahirap yun pag ako lang yung gumagawa. Pero at least dito sa INC nakikita ko na ganun din yung advocacy po ninyo. For transparency, accountability, at bawal ang selective justice. So, kaya Rick, pagkasuhan ako, kayo din bahala sa akin? Ay hindi, ako bahala sa sarili ko, abogado pala ako eh. Di ba? Okay, so ano po, good afternoon, mayong hapon sa inyong tanan, mga kaigsuunan. Maraming salamat po for sacrificing. Kanina yung iba sa inyo, 6 a.m. pa naulanan. Ako hindi na ako naulanan, pero napagod ako dun sa paglakad. So for this afternoon po, I will be doing what I like to think I do best, which is just to share my konting wisdom regarding the Constitution po natin. Okay, pero wait lang po pala, pa-picture muna ako sa inyo para may remembrance ako. Yo. Magsi-selfie lang po. Yung dati ko po kasing pagpunta, wala akong selfie, sayang. Woohoo! Video! Walang uwian! We are one! Yeah! Okay, very good, children. Okay, so sa mga hindi po nakakilala sa akin, subscribe po kayo, search nyo na lang po Attorney Neil Abayon sa YouTube. Madaldal po akong abogado doon, mga 20 minutes, nagsasalita lang ako eh. Pero hopefully po meron naman kayong natututunan despite yung pagiging madaldal ko. So yung lecture po natin for this afternoon is very simple and straightforward. It is Article 2 of the 1987 Constitution. To be specific, Section 1, pinakaunang section po ng Article 2.
Meron ba kayong constitution dyan? I-search nyo sa ano nyo, cellphone. Parang pag nasa simbahan tayo, di ba? May Bible verse. Pero yung, walang signal? Naku po, may jammer ba dito, Raf? Wala. Sige po, Section 1, Article 2 of the 1987 Constitution, ang nakalagay po dyan, the Philippines is a democratic state. Yan yung una muna nating lecture, democratic aspect. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ng democratic? Demokrasya. O ano ibig sabihin nun? Yes, sagot ninyo eh. Ha? Malaya? So ibig sabihin po ng democracy talaga, malaya tayo regardless of whether or not we are sa majority, sa minority, sa opposition, pwede tayo magsalita at protected po yung mga karapatan natin. Okay? So yan po yung simplest way to explain what we call political democracy. In a democracy, yung pinaka-basic po dyan, wala pong question tayo dito, majority po yung panalo. So ngayon sa Senate, di ba, majority na sila, may 13. So wala po tayong question dyan. Ibigay na natin yun. Iba na yung Senate President kasi nakuha na po nila yung 13. Tapos yung kabilang side naman po niyan, yung minority, ang goal po ng minority or dapat po gawin ng majority sa minority, respetuhin yung karapatan po nila. Kahit po konti sila, kahit konti tayo, minority ba tayo? Or opposition? Pero for discussion purposes, sabihin po natin minority tayo ngayong hapon. Kung minority po tayo, dapat respetuhin tayo nung majority. Hindi dapat inaapak-apakan yung karapatan natin. Hindi dapat may selective justice. At hindi dapat na pag sila yung gumawa, tama, pero tayo mali. Hindi dapat ganun. 'Di ba? So in simple terms po, yung minority, we should be given the right to fully participate in the democratic process. So ngayon, pag titingnan po natin yung mga senators, ano po yung obvious or napapansin ninyo sa mga senators nating minority? O sige po, open po muna tayo ng payong kasi may blessing from the skies para po hindi kayo magkasakit. Okay, so going back po to the discussion natin, kung titingnan po natin yung Senado ngayon, yung minority, yung opposition, ano po yung common denominator sa kanilang lahat? Puro may kaso. 'Di ba? Halos lahat na lang may kaso. At ngayon nga po, 'di ba, si Senator Marcoleta kakasuhan daw po ng plunder. So yun yung common denominator pag minority. So ano po ba yung possible na pwede Raulo Presidente. nating itawag sa ganyang situation na yung minority lang lahat may kaso, pero yung majority wala? Bendalo? Aside from Bendalo po, we can call that as political persecution. Kasi kung titingnan lang natin, di ba, minority lahat, ubos ng kaso, majority ang babait. Ang galing naman. Mga good boy, Judeng majority. Matuo mo, good boy majority tanan? O, di ba? So pag ganyan po, na nagkakaroon ng political persecution, pinapatahimik, sinasilence, inaapakan yung minority, ang posible pong consequence kasi niyan, mawawala ngayon yung opposition sa demokrasya, yung minority. So pag nawala po yung opposition sa demokrasya, ano po ang epekto? Hindi na po tayo democratic country niyan. Kasi wala nang nakakapengol sa kanila wala nang nakakasalita. Alam niyo ano po yung mangyayari sa Pilipinas pag walang minority or opposition? We will become an authoritarian government. Naintindihan po ninyo yun? Kung hindi nyo maintindihan, in simple terms, magiging dictatorship po yung Pilipinas pag walang minority, walang opposition. So, pag dictatorship po tayo, papayag po ba kayo nun? Hindi po talaga dapat tayo pumayag kasi that is unconstitutional, illegal po yan. Kasi ang nakalagay po sa Section 1 of Article 2, the Philippines is a democratic state. Hindi po nilagay doon the Philippines is an authoritarian or dictatorship state. Kaya hindi po dapat pinipolitically persecute, inaapakan, sinasilence yung opposition senators, including
your beloved Senator, Senator Dante Marcoleta. Hindi po dapat ganun yun. Kung gusto po ng majority matalo yung minority, they should do it in the constitutionally allowed ways, which is via election process. Di ba panahon po nila PRRD, ano nangyari nung 2019 election, if I'm not mistaken? Di ba yung opposition senator nun, diretso, ano yun? Diretso saan sila nga nun? Inodoro. O, diretso Inedoro. Oo. Pero Ocho dinaan diretso. po nung group nila PRRD via the electoral process. Hindi nila kinasuhan ng kinasuhan, hindi po nagkaroon ng political persecution. Parang hindi nyo naman naintindihan po ata. Diba? So, yan po yung first aspect ng republika natin. And gusto ko po talaga sana ma-instill yun sa inyo kasi yung constitution natin, yan po yung nagpapatakbo talaga ng republika ng Pilipinas. That is the very foundation of a country. So kung wala yung constitution natin, edi yung naghari-harian na lang yung mga tao. Hindi po pwede yun, di ba? Hindi tayo papayag doon. So ngayon, doon po papasok yung second aspect ng form of government ng Republika ng Pilipinas, which is the Philippines is also a Republican government. So ano po ibig sabihin ng Republican? Ibig sabihin po niyan, yung government functions po natin tumatakbo via the leaders na mga pinipili po natin. Okay, via the electoral process. So since tayo po ang pumipili sa kanila, ano yung trabaho natin? Hanggang pili lang ba? Hindi, di ba? Meron din po tayong obligation na i-call out, manindigan kung hindi na tama yung ginagawa nila. Di ba? Yan yung essence ng Republican government. At yung second sentence po nung Section 1 of Article 2, nakalagay kasi dyan, government authority emanates from the people and all sovereignty resides in us, the taong bayan. Diba? So yung trabaho po natin, after natin sila piliin, bigyan ng chance magsilbi, magserbisyo, pero puro bendalo pala yung trabaho, kailangan natin i-call out sila. Hindi po tayo dapat manahimik. Duty po natin yon as citizens of the Republic of the Philippines. Klaro? Okay. So, ngayon, going back lang po dun sa political persecution angle. Ang masasabi, kaya ako po isang rason, ito personal opinion ko lang po, personal observation. Kaya ako po nasasabing political persecution nangyayari kila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, and some senators. Kasi, di ba, may ilang senators na nasa minority or nasa grupo nila Senator Alan, biglang lumipat sa kabila. Eh, di ba yung statement dati nila Ombudsman, hinug na daw yung kaso. Di ba? Hinug na. Pero alam niyo po yung pinaka-latest development? Meron pa daw. Uulitin nila yung preliminary investigation. Basically, parang ano po, bumalik sila sa step 1, imbestigahan ulit. So yung masasabi ko lang, ito, opinion ko lang naman to, free speech ko to eh. Parang ano po, mahirap yung paghinog, tapos bumalik. Di ba? Tingin ko ano yun eh, hinog, tapos nabulok, tapos naging bagong prutas. Alam niyo ano na siya ngayon? Baka naging ano na, balimbing na prutas, di ba? Yan po yung delikado dyan eh, pag nasasobrahan sa hinog eh. Diba? So, biglang yun, tumahimik, napunta na sa majority, biglang ulit yung preliminary investigation. So, yan yung isang reason, kaya yung observation ko lang po as a ordinary member, parehas naman po tayo. Ako po, hindi ako politiko Hindi ako politiko, wala po ako sa government. I am simply a private citizen, katulad po ninyo, na gusto lang magsalita. Nagkataon lang, madami sa inyong nakikinig sa akin, kaya nung papunta ako, nagulat ako, dami nagpapapicture eh. Sabi ko, hindi naman ako politiko, wag na kayo pa-picture. So anyway, yun po yung point ko, di ba? Pag in-observe natin... Binobola tayo nitong si Atty. Neil Abayon, di daw siya politiko. Politiko ka, attorney, pero kahit na politiko ka, isa ka sa mga matinong politiko. Pwede talaga natin masabi na may political persecution sa minority. Political persecution. Manong Chabit, good afternoon po. Manong Chabit, good morning po. Manong! O, bilisan ko na para si Manong Chavit naman, ha?
So, ito last na lang din pong reminder sa inyong lahat. As long as po nagsasalita tayo, naninindigan tayo tungkol sa mga government actions, mga trabaho po in relation sa trabaho ng public servants natin, huwag po kayo matakot magsalita. Kasi hindi po yan libel, hindi po yan inciting to sedition, kundi ang tawag po dyan, doctrine of fair commentary. Okay? As long as yung kinikriticize po natin yung trabaho nila, actions at yung statements nila. Huwag nyo na po i-criticize yung mga personal nila kasi pag personal yun, baka ma-libel kayo dun. Hindi naman siguro kayo mga marites, di ba? Wala naman siguro kayong pakialam kung sino yung kabit ni ganyan. Wala. Basta wag lang mag-addict, okay na yun. Di ba? Wala tayong pakialam sa mga kabit-kabit. Pero pagka mayroong mga aligasyon na addict yung isang kasi apektado ang trabaho ng isang government official pagka addict siya eh. Kaya ang problema dito, kung yung mga aligasyon na addict si Marcos Jr., tapos mayroong mga ganitong klaseng political persecution, yung mga kalaban sa politika, pinapatay. Galawang addict ho yan eh. Wala tayong pakialam sa ganyan, di ba? Wala na tayong pakialam kung sino yung mga malakas daw mag-tip, yung mga ganun. Basta yung may pakialam lang tayo kung whether or not yung trabaho ba nila as government servants, public servants, ay sumusunod pa sa Constitution at sa batas. Mag-stick lang po kayo doon, yun lang doon tayo mag-comment, hindi po tayo malalibel dyan. Okay? So yan lang po ang masasabi ko sa inyong lahat, my fellow taong bayan, mga kasimor. Hopefully po may may naintindihan. Marami po tayong naintindihan doon sa pagpapaliwanag nitong si Attorney Nila Bayon. Rekta ho tayo dito kay Attorney Ferdy Topacio. Remulla. He says the plunder case against Senator Rodante Marcoleta will proceed despite the massive rally organized by the Iglesia ni Cristo in support of the lawmaker. Remulla insists there is no selective justice. What's next for Marcoleta's allies? Let's get on point with Attorney Ferdinand Topacio. Hello, sir. Welcome to On Point. Again, we meet, but this time at night. Yes, this is getting to be a habit. Anyway, good evening. We have to stop meeting like this. Ayon. Kasi yung huli po natin, umaga, no? But I'm always honored to be here at BNC. Ay, marami pong salamat. Okay. Nagulat po ba kayo sa rally? You are a member of the INC. Opo. Okay. Nagulat po ba kayo o ang galing naman po ninyo magtago ng secret? Lahat hindi alam. Well, in a way, it was hush-hush. Pero nagbigay na po ng pahiging noon ang mga kapatid na magkakaroon ng isang pagkilos. So, we were more or less prepared nung nangyari na at nandun na po kami lahat. Pero I'm curious to know, marami po akong kaibigan sa Iglesia ni Cristo, ano? Pero hindi ko pa sila natatanong, paano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam? Paano po ang komunikasyon sa pagitan po ninyo? Hindi po ako privy dun sa mga preparasyon ng pamamahala. Ngunit, alam niyo po, para sa amin ay madali yan. Sapagkat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, 1, ang talata ay Gis, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thought. So, yung unity doctrine namin ay madaling makapagpagawa ng mga ganitong pagkilos sa mga miyembro. So kumbaga talagang organisado, isang kumpas lamang galing sa pamunuan ay nakasunod kaagad talaga ang membership. Opo, at nakita nyo naman po, if you were there kahapon, ay kitang-kita nyo, wala pong gulo roon. Nakaayos po ang parada ng mga sasakyan, isa lang pong banda, may mga tents kami, may mga generator, may mga pagkain. At ang kapansin-pansin po ay wala pong kalat sa kabila ng dami ng tao doon po sa may gilid ng Camp Aguinaldo. Okay, among other issues, ano po ba talaga ang mensahe? Talaga po bang yung 15,000 taong yon ay para kontrahin yung pag-file ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta? Well, in a manner of speaking, yes. But may bigger issue po rito, which is, katulad nga po ng sinabi ng aming takpagsalita, we are against selective justice.
Hindi kami tutol sa pagpapatupad ng batas, tutol po kami sa pagpilipit ng batas sapagkat selective justice is also injustice. So ano pa po ba ang maaari nating sabihing basihan? Kaya tinatawag itong selective justice. Ay unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle paste. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po itong plunder para lang maging bail as a matter of discretion ay pinipilit nilang plunder. Yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Ngunit wala pong paglabag sa batas dyan. Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talagang jurisprudence? Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office mong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong pisikal o yung iyong katungkulan sa pamamahala o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan ka ng pera para may gawin kang batas na pabor dun sa nagbigay sa'yo ng pera. O bumoto ka in favor of the passage of a law that will benefit the person who gave it to you. Ibig sabihin, binigyan ka ng pera para may gawin ka na official function mo to favor one person or to give a disadvantage to another person. Ito po, para gastusin sa kampanya eh. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera, na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, lahat po mapaplunder, lalo ng mga national officials. Kasi kung titignan niyo po yung mga nireport ng mga senador natin, mas mahigit pa po roon ang naibigay sa kanila at ginastos nila. O kaya ang nag-contribute ay isang contractor na biglang did business with the government, hindi po ba? Pwede po yun, but it still has to be proven na yun ay binigay for that consideration. Sapagkat we have to remember that contributions to candidates are allowed by the Omnibus Election Code. Lamang ay mayroong spending limit ang bawat kandidato base sa mga registered voters na maaring bumoto sa kanila. Yun po ang limitasyon doon. So 75 million pesos, nakapaloob pa rin po ba yun sa budget allowed by the COMELEC for a candidate to receive and spend? Opo, kasi nationwide po ito eh. Ang daming botante at yun po ay ang bilang po roon is per registered voter. Hindi po yung mga botanteng bumoto lamang sa iyo. For instance, senador, buong bansa po yun. Kung gobernador, doon sa kanyang probinsya and so on and so forth. Okay. Speaking about allies at yung mga kalaban ng administrasyon, ang sinasabi po ng Iglesia ni Cristo, parang bakit nauuna nakasuhan yung mga kalaban ng administrasyon, like, well, I don't know, Mike Defensor, Jinggoy Estrada, and then also now, well, Leon Leviste, and now Rodante Marcoleta. Pero supposedly kinasuhan din po si DPWH Manuel Bonoan, but now he is considered. Is he already a state witness or he's just being considered a state witness? My basis for saying so is are only reports from media, pero mukhang kinoconsider po seriously. Parang done deal na nga po eh. Which brings me to this. Bakit po nga yung mga tinuturing nilang kaalyado ay mabagal? Katulad po ni Senator Joel Villanueva
meron na pong rekomendasyon ang DOJ na kasuhan. Pero sabi ng Ombudsman, teka muna, we are not bound by the recommendation of the DOJ because we are independent. Pero pagdating dun sa 18 Marine, sinasabi nila na dinelegate daw nila sa NBI, which is under the DOJ, yung pagdetermine ng credibility ng mga Marine. So, which is which, Mr. Remulla? On one hand, you're saying you have to be independent. On the other hand, you are surrendering your independence to an agency under the executive. So, he's only saying things that he is independent when it suits him. That is double standard in the highest degree. Okay, pero nakita po ninyo yung kanyang sinabi today. He is not backing down. Itutuloy pa rin daw nila yung kaso laban kay Senador Marcoleta. What is your prediction? Ano ang reaksyon ng kapatiran dito? Kami naman po ay pumunta sa lansangan not for anything else but to show our disgust, our dismay at how things are being done under this administration. Sapagkat bagamat may doktrina po kami na kami ay nagpapasakop sa pamamahala that is found in Romans 13, ay meron din pong doktrina na nasasaad sa Biblia sa 2 Samuel, 1 ang talata ay 10 na magpakatatag kayo at ipaglaban ang mga mamamayan at ang kanilang mga lungsod sa mga katiwalian. So, yun po ang aming ginagawa. So, kumbaga, parang you just want to be heard. Opo, of parang course. ganon. Which is the Oo. right of every citizen under the Constitution. Kasi sinasabi sa ating saligang batas, sa unang-unang talata, the Philippines is a democratic state, sovereignty resides in the people, and the government authority emanates from them. Do you see this escalating? Dahil kung itutuloy pa rin po nila yung kaso laban kay Senador Marcoleta, may nakikita po ba kayong mas matinding uri ng protesta? Wala po namang makapagpipigil, hindi lamang po sa Iglesia ni Cristo, kundi sa kahit sinong mamamayan o samahan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa gobyerno kung sa tingin nila ay may ginagawa itong hindi tama at labag sa saligang batas at sa ating mga batas. So, in terms of escalation, I think only time will tell. But wala naman po sigurong masama. Basta ang aming protesta ay within the bounds of the law, meaning hindi po tayo magre-resort sa violence, sa karahasan, sa panggugulo, destruction of government property. Ang sabi po ni Yusek Claire ng Malacanang ay wag daw sana magpagamit ang INC sa mga planong destabilisasyon. Si Raulo talaga tong si Auntie Claire, pambihira. Kinukulong nyo nga yung isa sa mga... Ay, pambihira. Hindi sila nagpapagamit. Rektahan na tayo. Huwag na tayo magbulahan dito. Mahal na mga taga-INC, si Senator Rodante Marcoleta. Isa sa membro nila. Diba? Pride and joy nila yan. Tapos ikukulong nyo. Tapos sabihin nyo, huwag magpagamit. Yung bang pagpapakulong kay Rodante Marcoleta sa interes yun ng mga kababayan nating INC? Hindi. Bakit? Gusto nilang makulong yung mga mandarambong. At isa itong si Rodante Marcoleta ang ikangat tumatrabaho dyan. Tapos sasabihin nyo, huwag pagpagamit talaga si Auntie Claire kahit kailan. Ano po ba yung destabilization? Ano po ba yun? Sino po ba yung mga nag-iimpluwensya? Hindi ko po alam sapagkat matalino po ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. At kami po, ang aming pananampalataya, yung pamamahala po namin is guided by instructions from above. Yun ang aming paniniwala. Maaring hindi kayo nag-agree, ngunit sana'y galangin nila. At sana naman wag silang mag-impute ng ibang motibo sa amin. Sapagkat hindi naman po itong unang pagkakataon na kami pumunta sa lansangan. Natatandaan nyo, noong January 2025, kami po ay nag-rally sa Quirino for accountability. There were 1.8 million members, not only in the Quirino Grandstand, but all over the country. Noong November 2025, nag-rally rin po kami para sa accountability. Noong 2012 po, nag-rally rin kami noong in the face of the impeachment trial of
Chief Justice Corona, naghayag din po kami na dapat ay patas ang pag-apply sa batas. So, as citizens and as members of a religion, meron naman po kaming karapatan. Ayun, okay. So, bukas, na-extend, ano? Opo. Ang una namin nakuhang balita ay mayroon ng permit para mag-8 a.m. to 8 p.m. ulit ang pangatlong araw nitong kilos protesta sa May White Plains. Pero meron din kami natanggap na naman na mas panibagong balita na ito daw ay binabawi. So, may permit ba sila para bukas? At kung binawi, bakit binawi? So, we'll take a short break. May alam po ba kayo tungkol sa permit? Ang unang balita na natanggap at inihayag namin kanina sa agenda is that walang permit nung unang araw pero nabigyan na ng permit for today and in fact, 2 more days after today. So 3 araw pa aside from the first day. So ano po ang inyong balita? Ayun po ang pagkaalam ko. Pero katulad po ng napag-usapan natin kanina, mayroong mga alingaw-ngaw na parang binawi yata. At sana naman hindi sapagkat nakikita nyo naman po, wala naman pong panganib sa public safety, wala namang kaguluhan, wala namang violence, at maayos naman po ang hanay ng mga kapatid. Ayun, okay. So as we speak, we're trying to verify whether the report is accurate that binawi daw po itong permit na binigay sa iglesia for tomorrow. Okay. So sabi nga po ninyo, kaayusan at saka siyempre sumusunod naman tayo lahat sa batas. We are in fact a nation of laws and not of men. Ano po nangyari nung unang araw? Walang permit. Hindi ko po alam. As I've said, I'm not an organizer. I'm just, ako isang pangkaraniwang kaanib po lamang na noong nasabihan ako na meron ngang pagkilos ay tumungo roon. Pero alam niyo po, sa isang democratic and republican system of government, ang ating pamahalaan should always give the benefit of the doubt in favor of greater constitutional and civil rights. Sapagkat yan po ay ayon din sa doktrina that the citizen is the smallest indivisible particle of sovereignty. At isa din po sa mga garantiya ng ating Bill of Rights ang right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. So, yan pong constitutional rights ang pinakamataas na antas ng karapatan ng mga taong bayan. So you're saying that if anyone would want to bring this up to the Supreme Court would surely uphold the right to peaceful assembly. I would not want to second-guess our high court, but I would believe so. Kung wala namang pong violation of the law, wala namang sinaktan, wala namang inabala at maayos naman po, siguro ay we should always presume in favor of greater rights. Okay. So, okay, that's well said. Sa palagay po ba ninyo, nabigyan naman po ng maximum tolerance? Parang gano'n naman po ang nangyari. Opo, wala naman po tayong problema. Kaya po, nung nandoon ako, kapag nakakakita ako ng mga kaibigan natin sa kapulisan o sa militar, actually, nilalapitan ko sila at kinakamayan ko at sinasabi ko, mga mate, wala kayong dapat alalahanin sa amin, hindi kami manggugulo, wala kaming dalang armas o bato, hindi katulad ng mga ibang mga radikal na mga protesters dyan, ay kami po ay maayos dito at hindi po kayo nanganganib, chill-chill lang po tayo at wala kayong magiging problema sa amin. Okay. So, but if you're a lawyer and a member of the INC, if you were to advise them legally, kayo po ba'y magbibigay ng payo na kumuha na lang tayo ng permit para wala ng gulo? Anyway, may permit na nga po sila. So, I think the point is moot in a manner of speaking. Attorney, dahil meron safe na. ka ha? Safe. Okay. Okay. So, the main message is selective justice. Opo. Paano po kapag meron na namang nadagdag na makakasuhan na yung tipong maraming sinasabi laban sa administrasyon? Mukhang nangyayari na nga. Ako po mismo ngayon, may pending case ako. Pending cases as a matter of fact. Inciting to sedition, cyber libel. Of course, all of these are I can be bailed out of these cases as a matter of right. Have they been filed against you already? They're under preliminary investigation, pero if precedents are to be followed, mukhang iniisa-isa kami. Katulad ni General Pokis, ang dami ng mga may kaso eh. So, I would presume, kaya ako lagi akong ready sa mga... Ikaw, PH. Wala pa ho.
Pero iba na to ha, iba na to. Iba na ako nangyayari ngayong mga panahon na to. Lahat na lang may kaso pambihira gan. Documents na kailangan kong pampiyansa. Lagi kong dala-dala. May nakakaligtaan po, lang po ba ako ngayon at this moment na kaalyado ng administrasyon na kinasuhan? Wala ako nakikita. Kasi they keep saying, ayan na yung kay Joel Villanueva, ayan na yung kay Martin Romualdez. Pero wala po tayong nakikita eh. Ang nakikita natin, even yung mga district engineers, regional directors, ay nagiging state witnesses at wala namang big fish na nahuhuli kung makikita ninyo. So, you do not agree that former DPWH Secretary Bonoan should be state witness? Hindi po ako nag-a-agree dyan. Unang-una ay ang kailangan po sa state witness ay he is not the most guilty. How can you not be the most guilty when you are the highest official of the DPWH? Ikaw ay alter ego ng presidente. Under the doctrine of qualified political agency, ang cabinet secretary at lahat ng ginagawa niyan has the implicit approval of the president unless countermanded, revised, reversed, or set aside. So, how can anyone be higher than him? Pagdating sa ehekutibo, ang mas mataas lang dyan ay ang Pangulo ng Pilipinas. O ngayon, pagka-elected naman, si Martin Romualdez siguro, at yun ang sinasabi nilang hinahabol, pero still it is doubtful whether, number one, he is not the most guilty, and number two, whether the charges against Martin Romualdez cannot be proven without his testimony sapagkat ang dami naman pong documentary Kaya evidence nga. at ibang mga Diba? Nakakaloko sila na attorney. Grabe. Sabi ko nga, wala na bang ibang testigo? Si Bunuan lang talaga. Pambihira. testigo. Okay, so hihintay na lamang po siguro yon, ano? Pero bakit kaya hindi pa nahahanap si Senador Bato de la Rosa? Do you believe they're actually looking for him? Hindi ko po alam ang Hindi makikita si Bato. Hindi ko makikita si Bato. extent ng residual influence ni Senator De La Rosa sa PNP o talagang hindi lang hinahanap. I would not want to hazard a guess. Well, ang akin lang ay he is effectively now disabled from attending to his functions as senator, and we believe that his harassment, forcing him to go into hiding at yung maaring pag-aresto kay Senador Marcoleta ay parte ng isang plano para maniobra o makalikot yung kailangang numbers to convict the Vice President sa impending impeachment trial niya. So what is your interpretation of that? Dahil wala pa rin kami nakukuhang parang diretsong opisyal na sagot na kapag, ayan na nga, wala na si Senador Jinggoy, wala na si Senador Bato de la Rosa, kung matutuloy ang pag-aresto kay Senador Marcoleta, which is non-bailable plunder, sabihin na natin matuloy yung pinag-uusapang Bongo sa ICI or Robin Padilla. Ang 2/3 ay base sa natitirang mga senador na hindi kulong? We would be going into uncharted territory pagdating dyan kasi wala tayong definitive Supreme Court ruling. So, my opinion would be only as good as the next guy. Kasi sabi nga nila, an opinion is like an a-hole. Everyone has one. So, kung sasabihin kong ganito, there's another lawyer who will say otherwise. Pero ako, IMHO lang, IMHO, in my humble opinion, ang framers ng ating konstitusyon, ang gusto nila, an absolute supermajority of 16 para makakonvict. Kasi we are dealing with high elected officials voted upon by the entire country. So we should not lightly remove them from their positions. Nor their right to vote or participate in the sessions? Yes, opo. Okay. Well, they are innocent until proven guilty. Definitely. Although it would appear na from the pronouncements of the executive na parang nahatulan na. Pero paano po ba sila magpa-participate dyan sa, sa impeachment trial kung sila po yung nakakulong? Ayun po, hindi talaga sila makaka-participate unless meron pong magagawang legal way na sila ay hayaan ng hukuman na mag-attend sapagkat a person under custody is in custodia legis. Nasa custody po yan ng hukuman na nag-issue ng warrant. At pwede naman pong sabihin, halimbawa house arrest, hospital arrest, or since you are a senator of the republic, pwede namang hilingin sa korte na baka pwedeng mag-participate on a matter that is of primordial importance to our democratic system.
Okay, last question. We digress, no? Going back to the rally that is still, I think, ongoing. Kailangan alam natin kung talagang, ano sila, no? Ongoing pa pa rin. po. Ongoing. In Pero fact, I'm going there after. Oh, you are? Magpapalit lang ako ng t-shirt. But you're supposed to end at 8 p.m. Hala, ayan na naman tayo. Maaga-aga pa naman, kaya pang Okay. humabol. Pero sir, magsasaing tablado po kayo doon? Kahapon po ay hinilingan po kung magsalita, ngunit ang sabi ko ay hindi naman ako politiko, maaari bang kumanta na lang ako at pinagbigyan naman ako. Ano sir ang Pamira kinanta? talaga tong si Atty. Ferdy. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Kaugnay dyan sa mga panggigipit na ginagawa nitong ADIC administration na to sa kanilang mga kalaban sa politika. Kung sakali man, halimbawa, yung tipong sa panahon ni VP Sara, yung talagang pilit na pilit yung galawan para mapahirapan yung mga kalaban sa politika. Magsasalita ho tayo. Sasabihin ko na ang admin ni VP Sara ay mali na yung ginagawa. Pagka walang basihan, yung tipong dahil lang kalaban nitong ano na to, kalaban sa politika, natiripang kasuhan, natiripang pakulong. Magsasalita ho tayo parang galawang Marcos Jr. na to. Pero ito kasing nangyayari dito kay Senator Rodante Marcoleta, pilit na pilit ika nga nitong si Atty. Ferdy Topacio, kaya marami sa ating mga kababayan na inaalmahan yan, gustong gawin, ang gustong mangyari na yan ng ombudsman. So Lois, maraming salamat to sa pagsuporta sa page update. Pero kung sakaling ipakulong ito si Martin Romualdez, si Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos at lahat ng nagnakaw. Ngayong mga panahon na to, sa panahon ni VP Sara, hindi ko tayo kukontra dyan. Dahil yan ang panawagan natin ngayong mga panahon na to, nagsusumigaw na ang ebidensya, nakalatag na pero ayaw pa rin silang panagutin. Kaya naman, sambayan ng Pilipino magpapanagot dito sa mga kawatan na to. Marino natin Pilipinas.